Step 1 ng journal entries. Dito ay tinatala ang mga pang-araw-araw na transaksyon ng kumpanya gamit ang debit at credit. January 1, nag-invest ang may-ari ng 250,000 cash. Dadami ang cash at dadami ang capital ng credit nito. January 2, paghahain ng empleyado dahil kumuha lang ng assistant at wala pang trabahong nagaganap sa sahod na binabayaran o kaya wala itong entry o tinatawag na no entry. January 5, bumili ng equipment. Bumili ng office equipment na nagkakahalaga ng 48,000, nagbayad ng 30,000 pesos na cash at natitirang 18,000 ay utang muna. Kaya debit ang equipment ay 48,000 at ang credit naman ng cash ay 30,000 at credit ay ang account payables o 18,000. January 7, nagbigay ng accounting service na 20,000 pero hindi pa binabayaran ng kliyente. Debit ang account receivable at credit naman ang accounting revenue. January 8, bumili ng supplies na utang. Bumili ng office supplies na nagkakahalaga ng 52,000 sa pamamagitan ng utang. Debit ang supplies, credit naman ang account payable. January 10, serbisyong may promissory note. Nagbigay ng serbisyong 40,000 pesos kapalit ng isang promissory note o kasulatan ng pagkakautang. Debit ang notes receivable at credit naman ang accounting revenue. January 15, nagpasahod. Nagbayad ng sweldo na 7,500. Debit ang salaries expense at credit naman ang cash. January 17, nangolekta ng utang. Nakasingil ng 15,000 mula sa transaksyon. Noong January 7, debit ang cash na pumasok ang pera, credit naman ang account receivable. January 18, nagbayad ng utang. Nagbayad ang kumpanya ng 10,000 para sa utang nito sa supplier. Debit ang accounts payable at credit naman ang cash. January 21, service cash. Nagbigay ng serbisyo kapalit ng 45,000. Debit ang cash, credit. Credit naman ang account revenue. Step 1, journal entries. Dito ay tinatala ang mga pang-araw-araw na transaksyon ng kumpanya gamit ang debit. January 1, simula ng puhunan. Nag-invest ang may-ari ng 200. Step 2, posting sa T-accounts at unadjusted trial balance. Matapos i-journalize, ipopost o ilipat ang bawat halaga sa kanilang T-account upang makuha ang kabuang balanse o ending balance nito ng bawat account sa katapusan ng buwan. Kapag nakuha ng mga ending balance, isusulit ito sa unadjusted trial balance. Ang kabuang debit at credit ay pareho nagtotal ng 445,000. Ibig sabihin, balance ang iyong unang tala. Step 3, adjusting entries, mga pagsasaayos sa katapusan ng buwan. Ginagawa ito sa dulo ng buwan upang masigurong tama ang kita, revenue at gastusin, expense na papasok sa kasulukuyang buwan ng Enero. Depreciation ng equipment. Ang equipment ay 48,000 ay may buhay na 4 na taon o 48 buwan at walang residual value. Ang depreciation para sa isang buwan. 48,000 divided by 48 month is equal to 1,000 pesos. Entry, debit depreciation expense, 1,000 credit accumulated. B, supplies consumed, ginagamit na ang 15,000 halaga ng supplies. Tandaan, sa chart of accounts mo, ang ginagamit mong pangalan ng supplies sa halip na supplier expense. Entry, debit supplies expense, 15,000, credit supplies or 15,000. C, interest promissory note. May 12% interest ang 40,000 na promissory note para sa isang taon. Ang interest para sa buwan ay 40,000 times 12% times 1/12 is equal to 400. D, earned revenue mula sa advance. Kalahati ng 30,000 na natanggap noong January 26 ay nagawa o kinita na 30,000 divided 2 equal to 15. Entry, debit and earned revenue, 15,000. Credit accounting revenue, 15,000. Accrued salaries,
May 7,500 na sweldo ng empleyado na nagtatrabaho na ngunit hindi pa nababayaran sa katapusan ng Enero. Entry, debit salaries, 7,500 credit salaries, o 7,500 din. Step 4, ang worksheet ang malaking table. Ang worksheet ay summary o buod ng lahat ng ginagawa mo. Binubuo ito ang mga sunod na column na perfectong ginagawa mo sa iyong ledger o paper. Number 1, unadjusted trial balance. Dito kinokopya ang mga unang balanse. Adjustment, inilalagay ang mga binago mula sa halaga ng step 3. Nagtotal ng ang debit at credit nito sa 38,900. Unadjusted trial balance. Pinagsama ang unadjusted at adjustment column. Halimbawa, cash na 274,000 at ang accounting revenue na naging 120,000 na dahil sa dagdag ng 15,000. Nagtotal ito ng 453,900. Income statement. Dito lamang inilalagay ang mga revenue at expenses. Total revenues, credit, is equal to 120,400 plus 400 interest income. Total expenses, debit, 37,500. Net income. O, kita nito. 1,100 minus 37,500 equal 82,900. Ito ang dinagdag na debit side ng income statement para mag-balance 120,400. Balance sheet. Dito ay nilalagay ang asset, liabilities at equipment. Ang nakuha mong net income na 82,900 ay nilalagay sa credit side upang mag-balance ang huling mga columns sa halagang 416,400. Step 5, closing entries, pagsasara ng mga pansamantalang account, revenue, expense at drawings para ihanda ang libro sa susunod na buwan. Ang kanilang mga balance ay iniilipat sa income, summary at kalaunan sa capital. Isara ang income revenue, i-debit ang accounting revenue ng 120,000 at interest income. I-credit ang kabuuan sa income summary na 120,400. 2. Isara ang mga expense. 3. Isara ang income summary pamuntang capital o natitirang balanse na 82,900. At last sa drawings o yung i-debit ang lab capital na 12,000 at i-credit ang lab drawings na 12,000 dahil pagkuha ng pera ay nagpapababa sa kabuuan ng iyong puhunan.